Napapanguwi na lamang si Amara habang pinagtsatsaga ang panoorin ng bawat kembot na Ace ng balakang kahit wala naman itong balakang. Ang baklang ito talaga, kahit papaano ay ginagawa pa siyang videographer. Press out bakla! Pigil ni Amara na matawa sa nakakatawang itsura ng Ace na rumarampa sa harapan niya. Ang baklang ito talaga ay napakasagwang tingnan habang rumarampa sa harapan niya. Hoy, ano na? Nakuha mo na ba sa camera yung ganda ng rampa ko, girl? Napatango na lamang si Amara dahil sa totoo lang ay nangangawit na yung mga kamay niya dahil kanina pa siya nagbi-video sa bakla na ito na rumarampa. Suot ang gown na bagong disenyo nito. Oo, kuha ko na. Sambit ni Amara habang siya'y napapailing at agad na naisave ang videong kuha niya sa pagrampa ni Ace suot ang gown. Thank you so much, girl ah. Anyway, okay na ba kayo ni Justin? Napatangan na lamang si Amara nang maalala ang boyfriend niya na si Justin. Kahit papaano ay naayos na rin nila ang problema nila sa relasyon nila. Justin and Amara are sweethearts since high school pa sila. Mahal na mahal ni Amara ang binata kahit pa ilang ulit na itong nagkasala sa relasyon nila. Wala pa ring humpay na kapatawaran ang ibinibigay niya sa lalaki. Habang ang kaibigan na si Ace naman, ang dakilang tagapagtanggol niya sa tuwing nasasaktan siya ng dahil kay Justin. Dahil para kay Amara, ang pag-ibig ay mapagpakumbaba, mapagpatawad, at higit sa lahat ay dalisan. Kaya isang napakatamis ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara na tumingin sa kaibigan na tinatanggal ang suot na sandals. Alam ko lang mga ngiti na yan, Amara. Pinatawad mo na. Nagpakatanga ka na naman ulit dahil sabi mo mahal mo, girl. Hay nako, ewan ko sa'yo kung ilang ulit ka na bang niloloko ng lalaking yan. Napapa-smith na wika ni Ace habang sinusuri ang video na kuha nitong si Amara. Hindi lang kasi isang beses na nahuli ni Amara si Justin na nagloko sa relasyon nila. Ilang ulit niya na itong nahuli na may ibang babae, pero kaunting pambobola lamang ni Justin ay kaagad na lumalambot ang puso ni Amara. Kung hindi lamang siya pusong babae, ay sigurado siyang minahal niya na si Amara. Sa taglay ba naman itong kagandahan, kahit morena ay napakakinis ng balat, na may babasaging kristal. Napakalambot ng balat nito, nakalamansi lang naman ang tanging skincare. Walang arte sa katawan ng kaibigan niyang ito. Makapaligo lang ay sapat na rito, na hindi tulad ng ibang mga babae na ang daming mga cheche-boreche sa mukha at katawan. Bakla, alam mo namang nasanay na ako kay Justin, di ba? Ganun lang yun pero mahal na mahal ako noon. Mapaklang wika ni Amara na tila hindi sigurado sa sinasabi. O sige na nga, oo na mahal ka na nga ni Justin. Nakangiting wika ni Ace, ngunit sa sarili ay lihim siyang napamura at sana ay mauntog na ang amiga niyang ito sa pader ng magising na ito sa katotohanan. Inihatid ni Ace si Amara sa bahay ng dalaga. Tinulungan niya pa itong ibaba ang mga groceries nito na dinaanan nila kanina sa market. Ako na dyan, girl. Mabigat yan. Tigil niya sa dalaga na akmang bubuhati na sana nito ang karne. Nasa 10 kilos iyon kasi gagamitin ito ni Amara pang sahog sa lulutuin niyang ulam kinabukasan sa sinimulan nitong maliit na restaurant. Isang tagapagmana si Amara sa napakalaking kumpanya na pagmamay-ari ng amang si Don Carlos at pati na rin si Doña Tamara. Subalit namuhay si Amara na independent sa sarili at hindi umaasa sa mayamang mga magulang. Kahit naman bakla itong si Ace, ay hindi siya nagdadamit na pang babae. Nagsosuot lamang siya ng mga gawa niyang gown kapag kinapos siya sa paghahanap ng modelo. Minsan si Amara ang napagdidiskitahan niya, kaya lang ay masyadong na-depress ang babaeng to nitong mga huling araw nang dahil sa boyfriend nitong si Justin. Formal din naman si Ace lalo na at professional siya. Yung gupit niya ay pang lalaki rin naman, kaya lang ay hindi niya talaga mapipigilang komendeng kapag naglalakad. Girl, okay na dyan. Nakakaya naman sa'yo. Pigil pa ni Amara kay Ace nang makitang binuwat na ng bakla niyang kaibigan ng mga dalahin niya. Anong nakakaya? Kaya ko na to, no? Pumasok si Ace sa bahay at nagulat sila nang naroon pala sa loob si Justin. Nakampanteng nagkakape sa couch ni Amara. Hindi man lamang talaga ito sumasalubong sa dalaga,
Gayong alam nitong may mga bitbit at mabibigat na bubuhati. Ang sarap talagang tadyakan ng batugang ito. Han, kanina ka pa ba? Oo, ang tagal mo nga eh. Reklamo nito na hindi man lamang talaga kinuha ang mga dala ni Amara. Nakatutok lamang ito sa screen ng cellphone na focus sa paglalaro ng ML. Dumiretso sa kusina si Ace at talagang kumukulo ang dugo niya kapag nakikita niya ang lalaking ito. Yung pang-installment kasi sa iPhone ko, kinulang ako ng 3,000. Baka naman may pera ka pa dyan. Pera muna ako. Isoli ko na lamang sa sa susunod na sahod ko. Napaismid na lamang si Ace na kinuha ang mga dala ni Amara at maayos na ipinatong sa mesa. Oy Justin, hindi Bangko Sentral ang amiga ko, no? At hindi ATM na nagduduwal ng pera. Kaya mali ka ng pinuntahan. Irap ni Ace na kinuha ang iba pang mga bitbit ni Amara dahil daw po kasi ang dalaga sa couch sa tabi ni Justin. Ikaw bang bakla kang tinatanong ko ha? Wika ni Justin na pinandilata ng mga mata si Ace. Kasi paano ikaw? Naalala mo lang ang kaibigan ko kapag may kailangan ka? Tama na nga yan girl. Tama na yan. Kailan may babalik? Meron ako ritong pambayad ng kuryente. Kailangan ko to sa katapusan. Nakakunot na ang wika ni Amara. Thank you Han ha. Maasahan ka talaga. I love you Han. Isusoli ko ito bago magtatapos ng buwan. Napakalawak ng ngiti pa ni Justin na isiningit sa tenga ni Amara ang buhok na tumatabing sa pisngi ng dalaga. Napapailing na lamang si Ace na nagsimulang ipasok sa freezer ang mga karneng pinamili nila ni Amara. Nawalan tuloy siya ng ganang umalis sa bahay ng kaibigan sa isiping naroon si Justin dahil wala talaga siyang tiwala sa lalaking ito dati pa man. Kinagabihan ay mainit ang pakiramdam ni Amara nang magising ng may mabigat na katawan ang nakapatong sa katawan niya. It's Justin, ang kasintahan niya ng ilang taon. Dito na kasi ito natutulog, pero pagkakatanda niya, doon niya ito pinatulog sa kwarto sa baba. Habang nasa salas naman natulog ang baklang kaibigan na si Ace, na hindi rin ito umalis, kaya hinayaan na lamang niya. Total ay masanay siyang kasama ito sa loob ng bahay. Napadilat ang mga mata ni Amara nang dahan-dahang itinataas ni Justin ang suot niyang pantulog. Han? Honey, I love you. Justin? Tigilan mo ako. Tulak niya sa binata na naliliyong walang humpay sa paghalik sa leeg ni Amara. Ang mga kamay nitong humahaplos sa katawan niya. Han, hayaan mo ko. Di ba mahal mo naman ako? Kaya please, matagal na kitang tinitiis, Amara. Nababaliw na bulong nito. Takot na takot si Amara ng mga oras na yon dahil pakiramdam niya ay may masamang mangyayari sa kanya. Kahit ilang taon na ang relasyon nila ni Justin, ay hindi niya binibigay rito ang pagkababae niya dahil sa hindi malamang rason. Justin, wag! Pinigil niya ang lalaki sa gagawin sana nitong pagubad ng suot niyang pantulog. Kasintahan mo ko, Amara. Hindi kita asawa, Justin. Hindi mo pa ako pinapakasalan. Nanginginig niyang wika na itinulak ang binata dahilan upang mahulog ito sa kama at makagawa ng lagabog na pumailang lang sa katahimikan ng hating gabi. Amara naman, darating rin naman tayo dyan kapag nakaipon na ako ng pera. Ito palagi ang sinasabi sa kanya ni Justin sa tuwing napag-uusapan nila ang salitang kasal. Kaya nga Justin, hindi pa tayo kasal, kaya hindi natin maaaring gawin ito. Napasiksik sa gilid ng kama si Amara na itinakip ang kumot sa katawan niyang naaninag ni Justin sa manipis na pantulog niya. Anong taon na, Amara 2024 na. Wala na tayo sa kapanahonan ni Ibarra at Maria Clara. Nakaka-turn off ka? Bulyo ni Justin na isinuot ang pantalon at t-shirt na hinubad nito kanina. Nang bigla na lamang bumukas ang pinto at iniluwa roon ang nagbabagang mga mata ni Ace at sinuntok ang mukha ni Justin. Ace, hiyaw ni Amara. Kung wala kang respeto kay Amara, ay umalis ka na sa buhay niya. Total ay wala ka namang kwentang nilalang eh. Puro inanakit ang ibinibigay mo sa kaibigan ko. Nagpupupuyos ang kalooban ni Justin na sinapo ang pangang nasuntok ng bakla. Naikiyom niya ang kanyang kamao at pinigil ang sarili dahil napakatangkad ni Ace. Malapad ang katawan at matipuno ang braso na kung tititigan
ay lalaking lalaki ito. Wala siyang kalaban-laban rito ng sundukan. Yang baklang yan, ang isama mo sa buhay mo. Pare-pareho kayo. Bulyaw ni Justin na nagmamadaling lumabas ng kwarto niya habang naiwan namang nakatulala si Amara at nanginginig pa rin. Napayakap na lamang si Amara sa kanyang kaibigan at napaiyak sa dibdib nito kahit papaano ay napanatag siya nung dumating ito kanina. Isa yun sa bagay na pinag-aawayan nila ni Justin palagi pero hindi siya papayag ng ganoong setup sa relasyon. Hindi siya pabayang babae at may pinanghahawakan siyang prinsipyo sa buhay kahit gaano niya pa kamahal si Justin. Hindi nagpakita sa kanya si Justin ng ilang araw kahit na-miss niya ang kanyang kasintahan. Kahit napagpasyahan niyang pagkasara niya ng karinderya ay pupuntahan niya ito sa apartment na tititirhan nito at ipagluluto niya ito ng paborito nitong ulam. Kinahapunan ay excited na nag-aanda si Amara ng mga dadalhin niya sa apartment ni Justin. Sakay sa motorsiklo niya ay dumating siya sa apartment nito na sarado at walang tao. Kaya siya na lamang ang nagbukas roon kasi may susi rin naman siya roon. Napangiwi na lamang si Amara sa sobrang kalat ng loob ng apartment nito. Ay nako, si Justin talaga ang nakatira dito, klarong-klaro. Nagmamadaling nilinis niya ang lahat ng kalat ng nobyo niya. Isinalang niya na rin sa washing machine ang lahat ng nakatambak na labahin nito at nagsimulang magluto ng paboritong ulam ni Justin. Mag-aalas 9 na lamang ng gabi ay wala pa rin Justin nang dumating doon sa apartment. Kung kahit napagpasyahan niya na lamang na siya ay umuwi na. Saktong nasa labas na siya nang makita niya ang isang taxi na uminto sa tapat niya. Kitang-kita niya mula sa bumukas na pinto ng kotse ang nobyo niyang si Justin. Kasunod doon ang isang babaeng nakakapit sa braso ng kasintahan niya. Halatang parang lasing ang dalawa, kahit nagmamadali niyang nilapitan si Justin. Jus? Pagtawag niya. Han? Honey? Amara? Nakangiting wika nito. Napasuray-suray pang lumapit sa kanya at iniwan ang babaeng kasama nito. Nag-aalang ang umiti sa kanya ang babae na nakainom, subalit hindi naman kagaya ni Justin na sobrang lasing na talaga. Hinatid ko lang po si Justin, miss. Kaibigan niya ako. Ako nga pala si Clara. Iniabot ng babae ang mga kamay nito kay Amara na magalang namang tinanggap ni Amara na nakangiti. Hinalalayan niya si Justin habang ang babae namang nagngangalang Clara ay tinulungan siyang iakyat si Justin sa itaas at ihiga sa kama nito. Salamat sa iyo ha. Baka gusto mo munang kumain. Ipaghahanda kita. No, hindi na at salamat na lang. Busog na ako eh. Nakakain na ako. Medyo nagwawala na kasi yan kanina sa bar. Kaya hinatid ko rito at hindi ko inaasahang narito ka pala. Ikaw ba si Amara? Na girlfriend niya? Nagtatakang napatitig si Amara sa babae. Paano naman siyang nakilala nito? Lagi ka kasing naikikwento ni Justin sa mga barkada namin. Kung kahit kilala na kita. Sige, kailangan ko nang umuwi. Pagkaalis ni Clara, ay kaagad na kumuha ng basang bimpo si Amara at mainit-init na tubig upang punasan ang katawan ni Justin ng mabihisan nito. Ilang beses naman na niyang nakita ang hubad na katawan nito at iyon ay kapag ito ay lasing na lasing. Maingat na inihubad ni Amara ang suot na damit ng kasintahan at puno ng pagmamahal na pinunasan ng katawan nito. Parati silang nag-aaway ni Justin, lalo na sa usaping sex dahil sa magkaiba nilang pananaw. Pero hindi naging dahilan niyon para maghiwalay sila na dalawa dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Nararamdaman niya ang bahagyang paggalaw ng katawan ng binata kung kahit nagulat siya nang bigla siya nitong hinablot. Napadapa tuloy siya sa katawan ni Justin. Han, Amara, honey. Bulong nito na mapusok siyang siniil ng halik habang ang mga luha ay nangingilit sa sulok ng mga mata nito na ikinabahala naman ng dalaga. I love you, honey. Bulong nito nang maghiwalay ang mga labi nila. Ngunit nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong dinaganan at muling siniil ng halik na puno ng kapusukan at pananabik na tuluyang ikinadala ng damdaming nagmamahal ni Amara. Sa paglipas ng ilang araw, ay naging super extra sweet sa kanya si Justin na ikinapagtaka naman ni Amara. Parati itong naroon sa restaurant niya at tumutulong sa gawain niya
kagaya na lamang ng pagluluto, pag-serve sa mga customer, at paglilinis ng restaurant na hindi naman dating ginagawa ni Justin. Higit sa lahat, ilang ulit na rin nilang ginawa ang bagay na iyon na parang nakasanayan na nilang gawin sa araw-araw. Hey, ang saya naman ata ng BFF ko ngayon. Napansin kasi ni isang magandang ngiti sa mga labi ni Amara na ngayon ay nagluluto ng maaga. Ikaw kamusta? Madalang kitang nakikita ngayon ah. Anong pinagkakabalan mong bakla ka? Ay, nasa ospital kasi si Mami. Alam mo namang kahit nagtatampo ko doon, ay hindi ko yun matiis. Wika ni Ace na sumusubo ng pagkain. Kayo ni Justin, isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ace nang makita ang kasiyahan sa mukha ng kaibigan na ibig sabihin ay okay sila ni Justin. Makita niya lang na masaya si Amara ay sapat na iyon sa kanya. Pero may bahagi ng puso ni Ace ang nasasaktan sa isiping masaya ito kasama si Justin na hindi na lamang pinapansin ni Ace. Kasalukuyang pinagpapawisan si Justin habang nasa harap ng ATM machine. Tiwalang-tiwala sa kanya si Amara na inutusan siyang mag-withdraw ng pera para sa gagamitin niyang pang-expand ng restaurant niya noong nakaraang araw. Paniwalang-paniwala rin sa kanya ang dalaga na tutulungan niya ito sa pagpapalago sa kainan nito na kumikita rin naman talaga ng malaki araw-araw dahil sa pagsisikap nito. Nanlaki ang mga mata ni Justin matapos ma-inquire na napakalaki pala ng laman ng pera sa loob ng ATM card ni Amara. Nasa mahigit 1 milyon na ang lahat ng perang iyon, kaya't nilimas ni Justin ang laman ng bank account ni Amara. Nitong nakaraang araw kasi, ay masyado na siyang nahuhulog kay Clara. Pero masyado kasing materialistic si Clara, kaya wala siyang panama rito. Mayaman rin ang pamilya ni Clara, kaya porsigido siyang maangkin ng babae kapag yumaman rin siya. Sa ngayon, ay gagamitin niya muna ang pera ni Amara para ma-impress niya si Clara. Nagtagumpay rin siya na makuha kay Amara ang malaking pera na pinag-ipunan nito. Napaka-boring kasi ng babaeng yun sa sex na walang ibang alam gawin kung hindi ang humilata sa kama at maghintay sa kanya. Kaya ngayong nakuha na niya ang gusto niya kay Amara, ay iiwanan niya na ito. Total ay wala naman itong konkretong ebidensya na siya ang nagnakaw ng pera niya sa bangko dahil wala itong kaalam-alam na wala ng laman ng ATM card na isinoli niya rito. Nakapagtatakang hindi nagpakita kay Amara si Justin ng araw na ito kaya tinawagan ito ng dalaga. Subalit hindi ito sumasagot kaya't kinakabahan na si Amara. Matapos isara ang restaurant, ay nagmamadaling pinuntahan niya ang binata sa apartment nito dahil namimiss niya na si Justin. Nakalak ang pinto nito kaya't binuksan na lamang ito ni Amara gamit ang duplicate na susi ng apartment. Napabuntong hininga na lamang si Amara nang makita niya ang mga nagkalat na damit sa salas, kasama ang mga damit ni Justin. Nakita rin niya ang isang pares ng damit ng isang babae na agad na nagpabundol ng kaba sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang nangyari at bakit naroon ang mga ito. Marahil ay merong hindi magandang pangyayari na naganap. Sumagi sa kanyang isipan ang posibilidad na may iba na namang babae sa buhay ni Justin. Napuno siya ng lungkot at takot sa mga kaisipang iyon kung kahit nagmamadali siyang umakyat sa hagdanan papunta sa kwarto ng kanyang kasintahan na bahagya pang nakaawang. No, Justin, paano mo ito nagawa sa akin? Sigaw ng isipan niya nang mula sa labas ng nakaawang na kwarto ay dinig na dinig niya ang halinghing ng babae at bawat ungol ni Justin na nakapikit pa habang ang babae ay nakatalikod na nasa ibabaw ng nakatihayang si Justin. Nasiyang-siya sa pinaggagawa sa ibabaw ng katawan ng boyfriend niya. Napatutop si Amara sa bibig niya at impit na napaluha sa nakita. Pababa siya ng hagdanan na naninikip ang dibdib na napaupo sa couch na napatitig sa nakaawang na pinto sa itaas kung saan dati ay doon din siya unang inangkin ni Justin. Ang mundo niya ay umikot lamang kay Justin ng ilang taon na nga ba. Halos hindi niya na matandaan dahil sa nag-uumapaw na sakit na kanyang nararamdaman. Ngayon ay gumuho ang lahat sa kanya. Ang mundong binuo niya na akala niya ay panghabang buhay na, kasama ang binatang si Justin, ay tila naglaho na lamang sa isang iglap. Sa isang pagpitik at sa isang hindi niya inaasahang pagkakataon,
ay naglaho ang lahat ng pangarap ni Amara. Ang mga kasiyahang nadarama niya ng mga nakaraang araw ay pinalitan sa ngayon ng sobrang sakit na tila siya ay nalulunod sa karagatan ng karimlan. Ang bawat patak ng mga luha niya at impit na pag-iyak ay tila kutsilyong bumabaon sa puso niya. Hindi alam ni Amara kung ilang minuto siyang nanatiling ganoon nang bumukas ang silid ni Justin sa itaas at niluwa roon si Justin na nakakalong sa mga bisig niya ang babaeng kasama nito sa kama. And it was Clara. Nagmistulang hipon at pinanawan ng kulay ang mukha nito nang makita siyang kalamadong umiiyak sa couch. "Kanina ka pa ba?" tanong ni Justin sa kanya, na ikinapantig naman ang tenga niya. Kahapon lamang ay halos sambahin ng hayop na ito ang katawan niya. "Mabuti naman at hindi na ako mahihirapang pumunta sa bahay mo." Maingat ni ibinaba nito si Clara sa upuan. Kinuha nito ang wallet na masyadong makapal at inabutan siya ng 3,000 pesos. Napakunot ang noo ni Amara nang iniabot ni Justin sa kanya ang 3,000. "Salamat Amara Honey Clara, kay Amara kasi ako nakahiram ng pera last week na ipinambayad mo sa renta ng boarding house mo. Hindi pa kasi ako nakasahod nun eh. Thanks Amara." Naikiyom naman ni Amara ang mga kamay. Nanginginig siya sa galit na tila baliwala lang rito ang nahuli niyang may kasamang babae. Umigkas ang mga palad ni Amara at dumapo sa pisngi ni Justin. "Ang kapal din naman ng mukha mong lalaki ka. Na hindi mo man lamang ba ipapaliwanag sa akin ang lahat ng ito ha? Ang tungkol sa atin, ang tungkol sa inyo ng babaeng ito." Nangingilig sa galit na bulalas ni Amara kay Justin. "Amara, hindi kita girlfriend. Magkaibigan lang tayo. And yes, may nangyari sa atin. But that is just nothing. Dahil wala naman tayong commitment sa isa't isa. Ginawa lang natin yon dahil sa tawag ng laman." Hindi makapaniwala si Amara na ito ang klaseng lalaki na minahal niya sa loob ng ilang taon at binalak niyang makasama sa habang panahon. "Ang kapal ng mukha mong lalaki ka sa ginawa mong pananakit sa damdamin ko. Napakasinungaling mo. Pinaglaruan mo lamang ako." Hagulgol ni Amara. "Honey, akala ko ba'y kaibigan mo lamang si Amara?" Nalilitong tanong ni Clara kay Justin habang ang mga mata ay nagpapalipat-lipat ng tingin sa dalawa. "Hindi ko alam honey kung ano ang pinagsasabi ng babaeng yan." Pagsisinungaling pa ni Justin na pinanlilisikan ng mga mata si Amara. "Kakarmahin ka rin balang araw. Itong ginawa mo sa akin. Babalik itong lahat sa'yo. Nakikita ng Diyos kung gaano kita kamahal. Pero anong kapalit ng lahat ng iyon? Kataksilan. Nakikita niya sa ngayon ang lahat ng ginawa mo sa akin. Kaya't karma ang babalik sa'yo. At ito na ang huling araw na makikita mo ko. Tandaan mo yan." Napapailing si Clara na tila hindi makapaniwala sa mga sinasabi ng babae na nasa harapan niya. Ang buong akala niya ay kaibigan lamang ito ni Justin. Kaya kaagad niyang sinagot si Justin sa panliligaw nito sa kanya. Matagal na siyang may gusto sa binata. Kaya nung sinabi nitong kaibigan lamang nito si Amara at siya ang gusto nito, ay diretso nang sinagot ito ni Clara. "Huwag na huwag pinang babalik sa akin dahil hindi na kita tatanggapin pa." Naiiyak na sumbat ni Amara kay Justin. Pagkatapos ay patakbong tinungo ang labas ng apartment na tila pinagsakluban ng langit sa sobrang kalungkutan at sama ng loob. Ilang oras nang nakatitig sa kawalan si Amara habang panay pa rin ang pagtulo ng mga luwas sa mga mata niya nang bigla na lamang bumukas ang pinto ng kwarto niya. "Sinabi ko na nga ba at narito ka lang. Ano na naman bang nangyari sa iyong babae ka ha?" Puno ng pag-aalalang nilapitan ni isang kaibigan na hindi magkamayaw sa pag-iyak. Namamagana ang talukap ng mga mata nito na ibig sabihin ay kanina pa itong umiyak. "Bakla, si Justin ko." Muli itong napahagulgol ng iyak na halos mapugto na ang hininga. Kahit na ikuyom na lamang ni isang mga kamao. "Bakla, saan ba ako nagkulang? Ano bang kulang sa akin? Binigay ko na sa kanya ang lahat-lahat. Pero bakit kulang pa rin ako para sa kanya?" "Shh, girl, hindi ka nagkulang. Sa halip ay sumobra pa nga yung pangunawa mo sa kanya . It's time for you to let him go. Oras na para sarili mo naman ang isipin mo." Awang-awa si Ace sa kanyang kaibigan.
Kahit hindi sinabi ni Amara sa kanya ang buong detalye, ay alam niyang nahuli na naman ito si Justin na merong ibang babae. Pero binigay ko na sa kanya ang lahat, bakla. Binigay ko na pati sarili ko. Luging-lugi na ako. Sana hindi na ako nagpadala sa pagmamahal ko sa kanya. Pero akala ko kasi kapag ibinigay ko sa kanya ang lahat, ay titino na siya. Pero hindi. Nag-i-hysteria ang iyak ni Amara. Wala siyang kwentang tao, girl. Hindi siya nararapat para sa pag-ibig mo. Kaya kalimutan mo na lamang ang Justin na yon. Start a new life nang walang Justin, okay? Niyakap ni Ace ang kaibigan ng mahigpit at isinandal sa malapad niyang balikan. Pero bakla, ang pagkatao ko at ang pagkababae ko, wasak na ako. Wala nang natira sa akin, Ace. Napapaingos na wika ni Amara na namumula ang mga matang nakatitig sa bakla niyang kaibigan. Mabubuo mo uli ang pagkatao mo, girl. Bubuoyin natin ulit yan at nandito ako para sa'yo. Hindi kita iiwanan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara kahit na umiyak at muling niyakap ang kaibigan. Sa mga sumunod na araw ay nasasaktan pa rin ang puso ni Amara. Isang pakikipaglaban sa lungkot at sakit na nadarama niya. Ang bawat araw na lumilipas, natangan ang lahat ng alaala ni Justin. Mga alaalang puno ng sakit na gusto niyang kalimutan. Kung sana pwedeng magka-amnesia na lamang siya nang makalimutan na niya ang katarantaduang ginawa ni Justin sa kanya. Lumipas ang isang buwan nang hindi niya nakikita si Justin, pero laman pa rin ito ng puso at isipan niya. Pero sa lahat ng iyon, ay kasama niya si Ace na parating nasa tabi niya. Kahit sa pagpuntang grocery ay sinasamahan siya ng bakla. Girl, sigurado ka bang okay ka lang talaga? Napapansin ni Ace ang pamumutla ni Amara nitong mga huling araw at lagi na lang itong napapagod. Kaya't labis ang pag-aalala niya sa kaibigan. Okay lang ako, bakla. Sa kailangan kong magluto eh. Sayang ang kikitain ko sa restaurant. Kasalukuyan silang nasa grocery para mamili ng lulutuin nila nang mula sa labas ng grocery ay nakita niya si Justin kasama si Clara. Sweet to sweet ang dalawa sa isa't isa. Sa kabila ng pagkakamali ni Justin ay hindi may tatanggi ni Amara na naroon pa rin talaga ang nadarama niya para sa binata. Naroon pa rin ang kakaibang pagkabog sa puso niya. Sa tuwing nakikita niya si Justin, kahit na may iba na itong kasamang babae, lihim pa rin umaasa ang puso ni Amara na sana ibalikan siya ng lalaki. Dahil nakahanda pa rin naman itong tanggapin ng baliw niyang puso, kahit na paulit-ulit na siyang nasasaktan. Naramdaman niya ang paghawak ni Ace ng mga kamay niya, kahit napatitig siya sa gwapong mukha ng kaibigan niyang bakla. Nakatitig ito kay na Justin na ngayon ay papalapit sa kinaroroonan nila. Halika na, girl, at baka mahawa pa tayo sa virus ng mga taong makakasalubong natin. Tinanadkad pa siya ni Ace nang magkasalubong na sila ni na Justin at Clara. Hi, Bex. Kami ba ang tinutukoy mo? Mataray na bulalas ni Clara sa baklang si Ace. Bakit? Tinamaan ka ba? Nakataas kilay na balik na tanong ni Ace. Bakla, tara na. Hila ni Amara kay Ace. Sandali, who are you to talk to me like that? Nalilisik ang mga mata ni Clara na hinablot ang mga kamay ni Ace. Hinarap naman ni Ace si Clara. Napakahiganting tao niya kumpara sa malanding ito. Hoy bakla, ang kapal na mukha mong ikumpara ko sa virus ha? Habang yung babaeng kasama mo, ang lumandi dito sa boyfriend ko. Matapang natura ni Clara. Hoy karengking na babae na mukhang hipon, hindi mo kami kilala. Ang babaeng kasama ko ay girlfriend niyang si Justin sa napakatagal na panahon. Niloko niya lang. Kaya huwag kang umasang mamahalin ka ng kumag na yan kasi pera lang ang habol niyan sa kaibigan ko. Baka pera lang rin naman ang habol nito sa'yo eh. Hindi na napigilan pa ni Ace na bungangaan si Clara. Anong pinagsasabi mo ha? Inis na kinuwelyuhan ni Justin si Ace at binigwasan sa pisngi. Ace, gagad na dinaluhan ni Amara ang kaibigang bakla. Ace, are you okay? Baliw ka ba ha, Justin? Puno ng hinanakit ang mga mata ni Amara na hinarap ang kanyang ex. Bastos kasi ang kaibigan mo eh. Bastos? Ha? Sinabi niya lang naman talaga sa iyo ang totoo. Sumbat ni Amara na nagbabanta ng pumatak ang mga luha sa mga mata. Totoo namang niloko mo lang ako. Totoo naman ang lahat na sinabi ni Ace.
Nagulat na lamang si Amara ng kaibigan niyang si Ace at maingat na itinabi. Galit ka kasi narinig ng Clara mo ang totoo. Gusto mo ng sapakan? Pwes, itinaas nito ang suot na sweatshirt at nilukot ang kalahati ng braso. Nawindang ang mundo ni Amara nang bigwasan ni Ace ng malakas na suntok sa mukha si Justin. Bumagsak si Justin, ngunit sinundan pa iyon ng umatikabong suntok ni Ace. Hindi nakahuma si Amara sa kinatatayuan. Isang bakla ang kaibigan niya, pero hindi nakaangal si Justin sa mga suntok ni Ace. Wala kasi ito sa kalingkingan ni Ace kung sa laki ng katawan lamang ang pag-uusapan. Ano ba? Hoy, lubayan mo yung boyfriend ko. Bakla ka? Sigaw pa ni Clara nang sunod-sunod na pinagsusuntok ni Ace ang mukha ni Justin. Bakla, tama na. Tigil niya kay Ace nang makitang duguan na ang ilong at bibig ni Justin. Sisirain ko talaga yung pagmumukha mong hinayupa ka. Bulyaw ni Ace sa inis kay Justin. Napahawak si Amara sa matitipunong braso ni Ace nang bigla na lamang makaramdam ng pagkahilo. Umiikot ang buong paligid ni Amara hanggang sa nagdilim na ang paningin niya. Nagising na lamang si Amara na nasa isang silid na ng hospital, habang si Ace naman ay nakahawak sa mga kamay niya. Tinulungan siya nitong makabangon mula sa pagkakahiga nang dumating ang doktor upang ibigay ang diagnosis nito matapos suriin ng dalaga. Dok, ano po ang sakit ni Amara? Seryosong wika ni Ace. Nabakas ang pag-aalala sa kanyang kaibigan. Wala namang sakit si ma'am. Congratulations ma'am. You are 5 weeks pregnant. Congratulations to both of you ma'am and sir. May anak na po kayo. Nakangiting wika ng doktor. Pinanawa ng kulay ang mukha ni Amara sa narinig. Ramdam niya ang mahigpit na pagkahawak ni Ace sa mga kamay niyang pinagpapawisan ng malamig. Paano niyo bang ipapaliwanag sa daddy niya ang kanyang kalagayan? Pinapabayaan lamang siya ng kanyang ama sa mga desisyon niya sa buhay dahil alam nitong responsable siya. Kahit mayaman ang ama niya, ay hindi siya lumaking spoiled brat. Pagkos ay nagsikap siyang magtayo ng sariling restaurant na hindi humingi ng tulong sa kanyang amang mayaman. Kahit inayawan niyang pamahalaan ang kumpanya nila, ay iniintindi naman siya ng kanyang pamilya kahit sobra siyang natakot sa ngayon kung paano haharapin ang pamilya niya, lalo na ang kanyang ama. Bibigyan na lamang po kita ma'am ng mga vitamins na kakailanganin ni baby at pwede na po kayo rito for regular check-up. I-refer ko po kayo sa isang magaling na OB-GYN. Napakagatlabi na lamang si Amara na nakatitig kay Ace hanggang sa hindi niya namalayan ang pagpatak ng mga luha. Ace, kakausapin ko si Justin. Hindi niya ako pwedeng pabayaan sa ngayong buntis ako. Hindi ako matatanggap ni Daddy kapag nalaman nitong walang amang pinagbubuntis ko. Napahagulgol na lamang si Amara sa sinabit niya. Napabuga naman ang hangin si Ace sa narinig. Hindi siya makapaniwalang sasabihin pa rin ng dalaga kay Justin ang patungkol sa pinagbubuntis nito kahit ilang ulit na itong nasaktan. Hindi maintindihan ni Ace ang sarili. Pero dati pa man basta si Amara na ang naargabyado, ay talagang kaagad na kumukulo ang kanyang dugo. Pero hindi niya naman pwedeng tutulan ng plano at personal na mga desisyon ng dalaga sapagkat buhay niya rin naman ito. At papaano kung tanggihan ka ni Justin? Nakakunot noong wika ni Ace kay Amara. Will you stop crying? Bulyaw ni Ace na hindi napigilang mainis sa dalaga. Pero pinunasan niya ang mga luwang naglalandas sa mga mata ng babae. Makakasira yan sa baby at sa iyo, kaya tigilan mo yan. Nakabusangot na turan ni Ace na sinundan ng pagbuntong hininga. Iniayos nito ang mga gamit niya nang malaglag mula sa wallet niya ang ATM card ng dalaga. Napatitig si Amara sa ATM niya at naalalang pagkatapos noong pinaayos niya ang restaurant ay inutusan niya nga pala si Justin na mag-withdraw ng pera sa account niya. Sandaling natigilan si Amara. Dali-dali niyang hinablot ang ATM at kinakabahan ng biglang may masamang naisip. Pagkatapos ng araw na iyon ay hindi na nagpakita pa sa kanya si Justin. Sa mga sumunod na araw ay nahuli niya na itong kasama si Clara at napakaraming pera ang nakita niya sa wallet nito. Pagkatapos siya nitong bayaran sa hiniram nitong 3,000 piso. Bakit? Nagtatakang tanong ni Ace. Bakla, tara sa bangko. Titignan ko ang pera ko.
Parang pinagsakluban ng mundo ni Amara nang makitang wala ng laman ang pera niya sa bangko. Nilimas itong lahat ni Justin noong mismong araw na iyon. Ninutusan niya itong mag-withdraw ng pera. Nanlulumong naupo na lamang sa upuan si Amara. Nanginginig ang mga kalamnan niya dahil sa sobrang galit na nararamdaman niya para kay Justin. Relax ka lang. Baka mapano kang babae ka. Hiyaw ni Ace. Alalahanin mong may batas napupunan mo. Makikita mo rin yung perang nawala sa'yo. Bakla, galit na galit ako ngayon. Galit na galit. Napasigaw sa galit si Amara. Hindi niya naman pwedeng habulin si Justin o ipakulong ito sapagkat maaaring itanggi nito ang ginawa. Wala naman siyang ebidensya laban dito. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa pagkatanga niya sa pag-ibig sa isang lalaking kagaya ni Justin. Bakit nga ba nagkaganito siya dahil sa pag-ibig? Bakla, ang tanga-tanga ko sobra. Ang tanga ko. Napapailing na lamang si Ace na hinatak ang dalagang umiiyak na dinaig pa ang nasunugan ng fish pan sa nangyari sa kanya. Habang ito siya at nanggagaliting maigpit ang pagkakahawak ng manibela ng sasakyan niya. Kung nasa harapan niya sana si Justin, ay tuturugin niya talaga ang pagmumukha ng walang iyang iyon. Idedemanda ko siya. Anong akala niya sa sarili niya? Ang kapal ng mukha niyang nakawin ng pinaghirapan kong pera. Pagmamaktol na wika ni Amara na naiiyak na sa galit kay Justin. Idagdag pa sa iisipin niya kung paano niya ipapaliwanag sa Daddy Carlos niya ang kanyang kalagayan ngayon. Anong balak mo sa ngayon? Seryosong tanong ni Ace na nakataas ang kilay. I-report siya sa pulis nang makasuhan siya ng pagnanakaw. Hiyaw ni Amara na napakagat sa labi para pigilan ang muling pagpatak ng mga luha. Napangiwi si Ace sa sinabi ng kaibigan. Parang hindi pa ata nag-iisang oras nang sabihin nitong kausapin si Justin patungkol sa pinagbubuntis niya. Nireport nga ni Amara si Justin, ngunit walang nakuhang ebidensya na si Justin ang naglimas ng pera sa account niya dahil kusa namang ibinigay ni Amara kay Justin ang ATM niya kaya wala na siyang nagawa. Napahilot na lamang si Amara sa sentido niya dahil sa sobrang katangang ginawa niya. Pwede ba tama na yan? Hiyaw ni Ace nang makitang umiyak na naman si Amara habang nakatitig sa kawalan. Hindi niya ito iniwan dahil alam niyang iiyak na naman ito. Frustrated ang kaibigan niya, lalo na't hindi nito alam kung paanong haharapin ng mga magulang dahil sa nangyayari sa kanya. Bakla, ang laki ng problema ko ngayon. Sigurado akong magagalit sa akin si Daddy sa nangyari. Binalaan niya na ako noon patungkol kay Justin, pero hindi ako nakinig sa kanya. Malungkot na wika ni Amara na gusto na namang umiyak, ngunit pinigil ang mga luha. Ginagap ni Ace ang mga kamay ng kaibigan niya at inihilig sa balikat. Nandito ako, girl. Hindi kita iiwan. Sasamahan kitang harapin ang lahat ng ito, okay? Hinaplos-saplos pa ni Ace ang buhok ng kaibigan. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nadarama sa tuwing nakikita niya si Amara na nahihirapan. But one thing is for sure, hindi niya iiwanan si Amara ngayon. Itinago ni Amara sa mga magulang ang pagbubuntis dahil hindi niya alam kung paanong haharapin ang mga ito. Hindi niya rin alam kung paanong sasabihin sa mga ito that she failed at niloko siya ni Justin. Ipinagpatuloy ni Amara ang buhay sa araw-araw. Bagyang lumalaki na rin ang kita niya sa itinayong restaurant. Kahit noong una ay nahihirapan siya sapagkat nawala ang perang inaasahan niyang makakatulong sa business niya, pero laking pasasalamat niya sa Diyos na nariyan si Ace para sa kanya. Pinahiram siya ng kaibigan ng pera na ngayon ay dahan-dahan niya nang naisusoli rito kapag malaki ang kita niya sa restaurant. Si Ace ang naging pahingahan niya sa tuwing napapagod siya. Ito rin ang tagabili ng mga pinaglilihan niya. Binibigay lahat ni Ace sa kanya ang mga request niyang kainin at pati na rin kaartehan. Ito rin ang matyagang nagpupumilit kay Amara na kumain ng gulay na nakakabuti sa pagbubuntis niya. Minsan niya pa itong pinaglihan na iniiyakan niya ito kapag hindi niya nakikita ng ilang oras, kung kaya halos hindi na ito umiiwalay sa tabi niya. Mabilis ang paglipas ng mga panahon at malaki na ang tiyan niya. Nasa kabuuanan na si Amara. Nagulat si Amara pagdating sa bahay niya ay naroon si Ace na bising-busy sa ginagawang dekorasyon sa isang silid na nakatabi sa silid niya.
Bakla, ano ang mga ito? Napatangan si Amara. Nang pagpasok niya sa loob ng kwarto, ay napalamutian niya ito ng napakagandang kulay. May clip sa gitna at mga baby toys na kasalukuyan pang inilalagay ni Ace sa pwesto. Para sa pagdating ng baby, inihanda ko na ang mga gamit niya. Katulad ng mga diapers, baby dresses. Loko, ang cute ng headband na kulay pink. At may inihanda na rin akong pang baby shower na damit mo. Bagay sa'yo yan, girl. Excited pang wika ni Ace na maingat siyang iginiya sa loob ng kwarto at ipinakita sa kanya ang damit ng baby niya. Babae kasi ang baby na nasa sinapupunan niya. Napakagatlabi si Amara na napatitig sa kaibigan niyang bakla na mas excited pa ata kaysa sa kanya. Ito ang parating kasama niya sa prenatal check-up. Ito pa halos ang bumibili ng mga vitamins niya at gatas. Si Ace ang kasama niya lagi sa kanyang paglilihi. Sa hirap ng kanyang paglilihi, ito yung palaging nariyan para sa kanila ng kanyang anak na sobrang ipinagpapasalamat ni Amara. Ace, thank you ha. Thank you so much. Pero hindi ko na kailangan ng baby shower. Sino namang dadalo noon? Muli pinigilan ni Amara ang sarili dahil nagsisimula na namang bumaha sa puso niya ang kalungkutan. Kung sana lang ay may lakas loob siyang sabihin sa mga magulang at pati na rin sa mga kapatid niya na buntis siya, ay sana ay mayroong magaganap na baby shower para sa anak niya. Trust me, okay? I'm always here for you, girl. Hindi kita iiwanan. Napayakap siya kay Ace na noon ay napakaseryosong tingnan. That expression on his face, na kung hindi mo alam na bakla ito, ay mahulog ka sa angking karisma at kagopuhan nito. Salamat, Ace ha. Mahigpit na niyakap niya ito. Na bagaman nagtataka nang maramdaman niya ang paghalik nito sa noo niya, hindi na lamang niya ito pinansin pa. Cause his kisses is too good to feel na talaga namang ikinagagalak ng puso ni Amara. It's too good to feel that someone is there for you at hindi ka iiwan kahit na ano ang mangyari. Naghald nga ng baby shower si Ace sa bahay niya na sobrang ikinagulat ni Amara. Tinatambol ang dibdib sa kaba nang makita ang Daddy Carlos niya at Mami Tamara niya. Naroon din ang dalawang nakatatandang kapatid na si Kuya Carl at Kuya Rabi niya na lalong ikinatakot ni Amara. Naramdaman niya na lamang ang kanyang mga kamay na nanlalamig na hinawakan itong si Ace. Ace, nag-aalalang wika ni Amara na napatitig sa kaibigan. Ngunit nagulat siya nang yakapin siya ng dalawang kuya niya. Kasunod doon ay ang Daddy Carlos niya na napaluhang makita siya. Miss na miss ka na namin, Amara. Bakit hindi ka na umuwi? Malungkot na saad ng Mami Tamara niya. Ma'am, buntis ako. I failed you. Kaya takot na takot ako. Tanging namutawi sa labi ni Amara, pero ang maigpit na yakap ng mami niya ay sapat na para maramdaman ni Amara ang kaligayahan sa puso niya. Kung hindi pa sinabi sa amin na isang nangyari, ay hindi namin malalaman ang kalagayan mo. Nagtatampong wika ng Kuya Robin niya. Nalilitong napatitig siya kay Ace na ngayon ay hindi pa rin binibitawan ng mga kamay niya. Napakasaya ko, anak. Makikita na rin namin ang aming apo sa wakas. Excited na bulalas ng Mami Tamara niya. No dear, bakit naman kami magagalit? Ma'am, hindi niya naituloy ang sasabihin niya nang niyakap siya ng kanyang ina. Alam na namin ang lahat ng patungkol sa relasyon niyo ni Ace at naiintindihan namin. Natatakot kayo kasi baka hindi namin matanggap si Ace dahil sa pagiging bakla nito. But Ace promised us na aayusin na niya ang buhay niya. Natigilan si Amara sa narinig na sinabi ng Daddy Carlos niya. At litong napatitig sa kaibigang seryosong nakatitig sa kanya. Hindi niya mabasa kung ano ang laman ng isipan nito sapagkat sa unang pagkakataon ay may nabasa siyang kakaibang damdamin na ipinapahiwatig ni Ace sa mga tingin nito. Pero nakahanda po ako sa responsibilidad ko kay Amara at sa baby namin, Tito Carlos, Tita Tamara. Putol ni Ace sa sasabihin sana ni Amara. At pagkatapos ay ginagap ang mga kamay niya. Hindi makapaniwala si Amara na gagawin nito ni Ace para sa kanya, ang magsakripisyo para sa kanila ng anak niya. Ace, hindi napigilang mapatutop si Amara sa bibig niya. Gusto niyang umiyak ng dahil sa saya na wala siyang poproblemahin patungkol sa pamilya niya.
Pero natatakot siya sa maaaring kalabasan ng ginawa ni Ace na kasinanggalingan para iligtas lamang siya sa harapan ng pamilya niya. So anong plano mo ngayon sa kapatid namin, Ace? Seryosong tanong ng Kuya Robbie na nakatitig kay Ace sa ngayon. Magpapakasal po kami ni Amara, bro. Kapag matapos ang mga anak. Nawindang si Amara sa sagot na yon, Ace. Sigurado ka bang hindi mo sasaktan si Amara? Lalo na sa katauhan mong bakla? Kuya, napakagatlabi na lamang si Amara sa sitwasyon na napasukan nila ni Ace. I can fix myself. Ayoko rin namang masira ang pamilya namin dahil sa pagkatao ko. Ayokong maging masama ang tingin sa akin ng anak namin. Seryosong saad ni Ace. Ace, pigil niya sa kaibigan. I can change, Amara. Hindi nakapagsalita si Amara sa mga sinabi ni Ace. Seryoso ba ito na pakasalan siya? Pero alam nitong wala siyang kawala sa pamilya niya. Maraming katanungan sa isip ng dalaga habang nakatitig sa seryosong si Ace. Pero something unusual feeling ang bumangon sa puso niya para kay Ace at may nakakapanibagong mga damdamin ang namamagitan sa puso niya para rito. Nag-iba na ang tono ni Ace. Nagbuboses lalaki na rin ito kahit papaano. Pero hindi yon ang nakapukaw talaga ng kanyang pansin. Iniisip kasi niya kung bakit merong kuryente siyang nadarama sa bawat pasimpleng paghawak nito ng mga kamay niya. At bawat simpleng pag-alalay ni Ace sa kanya na daddy ay normal lamang naman iyon para kay Amara. Mga damdaming nakakabahala para sa kanya. Pero hindi ito ang oras para isipin niyang may nararamdaman siya para sa kaibigan. Masyado pang maaga. Pero kumikibot ang puso ni Amara sa tuwing nagtatama ang mga mata nila ni Ace na ngayon ay matamang nakatitig sa mga mata niya habang isinasayaw siya sa saliw ng malamyos na tugtugin sa maliit na bulwagan. Ace, matamis na ngiti lamang ang isinukli sa kanya ni Ace na lalong nagpakabog sa puso ni Amara. Nakakapanibago naman itong nararamdaman niya para kay Ace. May ingat na sinabit ni Ace sa tenga ni Amara ang tumatabing na buhok sa noo ng kaibigan. You're so beautiful. Sad nito na lalong ikinalito ng puso ni Amara kasi ang puso niya ay napapatolero sa mga pinagagagawa ng bakla na ito sa kanya. Nagulat na lamang siya nang biglang hinapit ni Ace ang katawan niya papalapit sa katawan nito. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng puso nito na kagaya na rin sa kanya. Gutom ka ba? May gusto ka bang kainin? Masuyong wika nito kay Amara. Gusto ko ng ice cream cake. Malambing namang tugon ni Amara na bahagya pang nagpapakyut sa kaibigan. Ang sarap kayang maglambing sa isang Ace Madrigal na kung di mo lubos na kilala ay kikilikin ka talaga dahil sa kagwapuhan nito. Dahil lahat ng ire-request niya ay talaga namang binibigay nito. Pasaway ka talagang buntis ka. Hindi pwede yan. Too much sugar. Napangiwi naman si Amara matapos pitikin ni Ace ang noo niya at nakabusangot na kumawit sa batok ni Ace. I want it please. Naiiyak na wika niya. Nabahagyang ikinapunit ng matamis ng ngiti sa labi ni Ace at napakagatlabing inilapit ang mukha sa magandang pisngi ni Amara. Hindi pwede, dahil ka buntis na pasaway. Natatawang wika nito, naniyakap si Amara ng mahigpit. Pero gusto kong kumain nun eh. Bulalas ni Amara, na nakabusangot na sinalubong ang malagkit na titing ni Ace, na ikinatulero ng puso ng dalaga. Idagdag pa, ang kaaya-ayang amoy ng katawan ni Ace, na gustong-gusto niyang amuyin. Maya-maya ibibilan kita ng ice cream cake mo. Basta ba kumain ka ng gulay na inanda ko para sa'yo ha? Napangiwi si Amara nang maisip ang kulay green na naman na gulay na inihanda ni Ace para sa kanya. Basta ba susubuan mo ako mamaya eh? Kakainin ko yon. Nakangiting wika ni Amara na tinutudyo pa ang kaibigan. My pleasure, princess. Ganito siyang naglalambing sa kaibigan niya. Kaya lang kapag naisip niyang maaaring mawala ito sa kanya kapag may nagustuhan itong lalaki, ay nalulungkot talaga si Amara. Lumipas ang ilang mga araw matapos ang baby shower na ginanap sa apartment ni Amara, ay nag-aanda na siya sa nalalapit na panganak. Hindi rin siya nag-aalala sa restaurant niya kasi may kinuha namang chef si Ace dahil ayaw nitong mapapagod siya. Aray bakla! Ace! Sigaw niya nang nasa banyo siya nang biglang sumakit ang tiyan ni Amara.
Anong nangyayari? Nag-aalalang tugon ni Ace at bumalot sa mukha ang labis na pagkabahala. Ang sakit na tiyan ko. Manganganak na ata ako, Ace. Hiyaw ni Amara na kaagad na binuhat ni Ace ng matitipon ng braso nito. Kaagad naman siyang napakapit sa leg ni Ace. Bawat sakit na nadarama niya ay halatang-halata sa mukha niya. Hold on, malapit na tayo sa ospital. Hindi siya iniwan ni Ace kahit na doon sa loob ng delivery room. Hindi pa sana ito lalabas habang lumuluwang nakahawak sa kamay ni Amara kung hindi ito itinulak ng mga nurse papalabas. Sandali lang. Pulyaw nito sa nurse na umahawak sa kanya at muling lumapit kay Amara na noon ay sobrang nasasaktan na. Princess, kakayanin mo ha? Hintayin ko kayo ni baby. Please, fight for it, princess. Napapikit itong hinalikan si Amara sa labi, pagkatapos sa ilong at sa noo niya habang tumutulo ang luha. I love you, my princess. Hintayin ko kayo ni baby. Amara's heart skip a beat. Hindi na napakasakit ng nararamdaman niya ng mga oras na yon. Pero sumilay sa labi niya ang napakagandang ngiti sa sinabi ni Ace na mahal siya nito. Palagi niya namang naririnig na sinasabi nitong mahal siya ng kaibigan. Pero kakaiba sa ngayon dahil may kasama na itong halik sa labi na nagdudulot kay Amara ng kakaibang saya sa puso niya. Hindi may paliwanag ni Ace ang siyang nararamdaman niya sa puso nang pinagmasdan ng dalawang babae sa buhay niyang mahimbing na natutulog. Noong una ay hindi niya maarok ang damdamin niyang nagsisimulang umusbong para sa kaibigan. Pero sa ngayon ay sigurado na siyang pag-ibig nga ang nadarama niya para rito. Oo, bakla siya. Pero hindi niya naman din naranasan ang umibig ng lalaki. Tanging si Amara lamang ang naging kaibigan niyang malapit sa kanya noon. Siguro nagiging bakla lamang siya noon dahil sa uri ng trabaho niya. Pero kalaunan ay hindi na lamang basta kaibigan ang tingin niya kay Amara kung hindi ninais niya na itong protektahan laban kay Justin. He failed noong nabuntis ni Justin si Amara at nasaktan ng kaibigan, but he never failed para suportahan ng kaibigan niya sa pagbubuntis nito. Sa lahat ng pangangailangan nito ay naroon siya. Ace, napipiksi siya sa pagmumuni-muni nang bahagyang gumalaw si Amara at hinaplos ang braso niya. Gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Gusto mo bang kumain? Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang kinabig siya ni Amara at niyakap kahit napangiti na lamang siyang gumanti ng yakap sa dalaga. Maingat na isinandal siya ni Ace sa headboard ng kama. Ipaghahanda kita ng pagkain. Ace, thank you ah. Pulalas na wika ni Amara na pinutol ang iba pang sasabihin ni Ace. For what? Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. For being there for me sa lahat ng oras. At salamat sa pagiging daddy ni Baby Zoe. Maluwalo ang wika ni Amara kay Ace. Dahil ito ang naging ama ng Baby Zoe niya sa birth certificate. Ipinadala nito sa bata ang apelyidong Madrigal. Ginagap ni Ace ang mga kamay niya at hinaplos naman ito ang maliit na pisngi ng baby na tulog ng mga sandaling iyon. Pwede bang ako na lang ang maging tunay niyang ama? Can I marry you? Can I love you for the rest of our lives? My princess, I love you at ito ang nararamdaman ko para sa iyo. Ang baritonong boses nito na walang halong kahinaan sa unang pagkakataon na umaplos sa puso ni Amara na hindi napigil ang sarili na tuluyang pumatak ang mga luha ulit. Pero Ace, paano ang sarili mong kaligayahan? Hindi mo lang alam pero ikaw ang nagbibigay sa akin ng kaligayahan. Kaya ni Baby Zoe, I found myself lately at nalaman kong mahal na mahal pala kita, princess. Hindi ako umibig noon ng lalaki dahil nag-iisa ka lang pala sa puso ko, Amara. Until I found it out na pag-ibig na pala ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi naman kita pipilitin kung si Justin pa rin hanggang sa ngayon ang nasa puso mo. Dahil nakahanda akong hintayin ka. Nakayo kong wika nito, na pulang-pula ang mukha. Bagyang napangiti si Amara at naluluha na humawak sa kamay ni Ace. I love you too, Ace. Natatakot lang talaga ako noong una kasi baka iba yung gusto mo at hindi ako. Baka lalaki ang gusto mo at hindi ako. Matagal na kitang gusto, Ace. Napapaluhang wika ni Amara. Nagulat na lamang siya nang siilin siya ni Ace ng halik. Na ikinasisiya ng puso niyang kaagad namang tinugon. Naghiwalay lamang ang mga labi nilang kapwa na sasabik sa isa't isa
nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwa roon ang pamilya ni Amara. Masayang-masaya ang mga lumipas na araw sa buhay ni Amara kasama ang kaibigan niyang si Ace. May schedule na sa kasal nila ni Ace at ito na rin ang gumawa ng mismong gown niyang isusuot sa kasal nila. Habang busy siya sa pag-aalaga kay Baby Zoe, isang hapon sa restaurant niya ay nagulat na lamang si Amara nang sinabi ng isang waiter na may naghahanap sa kanya. Sinong naghahanap sa akin? Justin Linares daw po, ma'am. Hindi namin pinapasok dito kasi hindi namin kilala. Tugon ng waiter na kinakawayan ng cute na si Baby Zoe na ngayon ay 3 months old na. Sabihin mong umalis na at ayaw ko siyang makausap. Naikiyom ni Amara ang kamao dahil sa sobrang pag-inis. How dare him? Para bumalik at may mukha pa para kausapin siya. Maya-maya lang ay dumating na si Ace na masayang-masaya na bumungad sa kanya at kay Baby Zoe. Hi! Nakangiting bungad dito kay Amara, sabay halik sa pisngi niya. Gagad siyang ngumiti kay Ace at tumalik sa labi nito ng buong pagsuyo. Kumapit siya sa braso ng binata na ngayon ay kinalong ang baby nilang si Baby Zoe. Let's go home. Hinihintay na tayo nila tita kasi excited na ang mga lolo't lola ni Baby Zoe na magbantay sa kanya. Tuwing hapon kasi ay ugali na nilang dalawa ni Ace ang mamasyal sa kung saan-saan. Tuwang-tuwa naman ang Daddy Carlos at Mami Amara niya na magbantay sa kaisa-isang apo nila. Minsan pa nga ay kaagaw pa ng mga ito sina Kuya Carl at Kuya Robby niya. Honey Amara? Nagulat si Amara at sabay sila na Ace na napalingon kay Justin na nagmamadaling lumapit sa kanila. Nalingkit ang mga mata ni Amara nang makita si Justin na nagmamadaling pumasok sa kotse ni Ace. Sandali lang. Hinawakan pa nito ang kamay ni Amara habang si Ace naman ay kinakabahan at hindi nakahuma nang makita si Justin. Paano kung kunin na nito sina Amara at Baby Zoe sa kanya? Maingat na inilagay niya sa likuran ng kotse niya ang kalong na sanggol na walang kamuwang-muwang sa mundo na meron sila. Bitawan mo ako! Bulyo ni Amara na hinablot ang kamay mula sa pagkakahawak ni Justin. I just want to talk to you, Han. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Akmang tatalikod na si Amara at papasok ng kotse nang muling hawakan ni Justin. Dito na hindi nakatiis si Ace at mabilis na hinablot ang mga braso ni Amara na hawak-hawak ng lalaki. Maingat ni giniya niya si Amara palapit sa katawan niya. Hinapit niya ang bewang ng dalaga at naikpit na ikinulong sa isang braso niya. What do you want? Inis ngunit mahinaong saad ni Ace kay Justin. Bitawan mo si Amara. Si Amara ang gusto kong kausapin. Bulyaw ni Justin kay Ace. Lumayo ka kay Amara. Simula ngayon, hinding-hindi mo na pwedeng lapitan pa si Amara. Inis na bulyaw ni Ace kay Justin na nakakuyomang kamao. And why? She is my girlfriend. Hindi pa kami naghiwalay. Ikaw, bitawan mo si Amara kung ayaw mong magkagulo tayo rito. Mayabang na wika ni Justin na akmang hablutin si Amara na hindi nakapagsalita sa dalawang lalaking nagpapalitan ng mga salita. Magkakagulo talaga tayo kapag ipinilit mo ang sarili mong kausapin si Amara. Bulyaw naman ni Ace kay Justin. Love, I think I need to talk to him para bukasan na ang sinabi niyang relasyon namin. Tigil ni Amara kay Ace. Anong love? Amara bakla si Ace. Napatimbag ang si Ace na narinig niya na sinabi nitong si Justin patungkol sa pagkatao niya. Naikiyom ni Ace ang kamao at bago pa man nakailag si Justin ay tumama na sa pisngi nito ang kamao ni Ace na kanina pa nagtitimpi. Ang kapal ng mukha mong bumalik dito at sabihin girlfriend mo si Amara. Wala ka nang babalikan, Justin. Dahil sa pag-aari ko na ang sinayang mo. Sigaw ni Ace. Sinasabi ko na nga ba nagbabakla-baklaan ka lang noon para makalapit ka kay Amara. Hiyaw ni Justin kay Ace. Hindi ko kailanman sasaktan si Amara. Kagaya ng ginawa mo. Kaya umalis ka na rito. At wag ka nang babalik pa. Sigaw ni Ace kay Justin na maingat na iginiya si Amara sa loob ng sasakyan. Matalim pang tinitigan ni Ace si Justin bago pumasok ng sasakyan. Naikiyom ni Justin ang kamao at napatitig sa dalawa na nasa loob ng sasakyan. Ayos ka lang ba, mahal? Untag ni Amara sa hindi nagsasalitang si Ace.
Matalim pa rin ang mga tingin nitong ipinukol sa taong nasa labas ng sasakyan nito. Napabuga ng hangin si Ace. Natatakot siyang bumalik si Justin at iwanan siya ni Amara. Paano kung may damdamin pa ito kay Justin? Ayaw niyang maiwang mag-isa at masasaktan sa huli. Kaagad namang naintindihan ni Amara ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Ace ng mga oras na yon. Kaya't kinabig niya ang batok ng binata. Mahal kita at palagi kitang mamahalin. Hindi ako babalik kay Justin dahil ikaw na ang mahal ko. Hindi ko ipagpapalit ang pag-ibig na meron ako ngayon kahit sa ilang Justin pa sa buhay ko. Bulong ni Amara at sinil ng halik ang mga labi ni Ace. Nasipa ni Justin ang gulong ng motorsiklo niya nang makitang kinabig ni Amara si Ace at hinalikan sa labi sa loob ng kotse. Mga walang kwenta! Napapalatak na wika ni Justin. Kung alam lang niya noon kung gaano kayaman si Amara, ay hindi niya ito ipagpapalit kay Clara noon. Hindi niya kasi alam na mga mayayamang tao ang pamilya ni Amara dahil napaka-low profile lamang ng taong ito. Ngunit nagulat na lamang siya nang makita ang ama nitong si Carlos at nang malamang siya pala ang CEO ng Pro Foods Corporation. Hindi kaya anak ko ang hawak na Ace kanina? Ako ang unang lalaki sa buhay ni Amara. Kahit maaaring anak ko ang batang yon. Napangisi si Justin sa naisip. Ngayon ay mas kailangan niya na talagang magpursige na makuha ang mag-ina niya mula kay Ace. Napakalaking katangahan ang nagawa niya noon matapos iwanan si Amara at ipagpalit kay Clara. Napapalugi na pala ang negosyo ng pamilya. Kung alam lang niyang mayaman si Amara noon, ay hindi niya ito ipagpapalit kay Clara. Pero malaki ang pag-asa niyang makuha ulit si Amara, lalo na ngayong may anak pala sila ng babae. Sa mga lumipas na araw ay naroon lagi si Justin sa restaurant ni Amara, na lagi namang iniiwasan ng babae. Amara, mag-usap tayo. Anak ko ang batang yan, di ba? Anak natin yan, hindi ba? May naong wika ni Justin sa dalaga. Puno ng pagsusumamo ang boses nito kay Amara. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Anak namin ni Ace si Baby Zoe. Wala tayong anak, Justin. Amara, alam kong galit ka sa akin. But I know you, Amara. Kung sinabi mo sa akin noon na buntis ka, edi sana hindi kita ipagpapalit sa iba. Amara, mahal kita. Nagkamali lang talaga ako noon. Patawad, Han. Usal nito, na akmang lalapit sa dalaga, ngunit inis na binulyawan nito ni Amara. Liv, kung ayaw mong ipakaladkad kita sa guard papalabas. Amara, hindi ako titigil hanggat hindi tayo magkakayos. Han, ayusin natin dito please. Pagsusumamo pa ni Justin, ngunit tinalikuran na lamang siya ng dalaga at pumasok na sa opisina. Pabalyang isinara ni Amara ang pinto ng opisina niya. Sa ngayon ay wala na siyang natitirang damdamin pa para kay Justin. Tingin niya sa lalaki ay isang mukhang pera at manloloko na nakahanda siyang paikutin sa mga palad nito para lamang sa pera. Hi! Nagulat si Amara nang biglang pumasok si Ace sa opisina niya. Nakatulog pala siya kanina, kaya't pupungas-pungas niyang hinanap si Baby Zoe nang hindi ito makita sa crib. Nasa labas si Baby, dinala ni tita. Anitong niyakap siya at hinagkan sa noo. Kanina ka pa? Malambing na tanong niya kay Ace, sabay upo sa kandungan nito at yakap din sa katawan ng binata. Oo, kanina pa kita pinagmamasdan na natutulog. Malambing tugon nito na hinaaplos ang buhok ng dalaga. Ginulo ka na naman ba ni Justin? Nakita ko siya kanina paalis ng restaurant mo nung dumating ako. Isang tango lamang ang itinugon ni Amara sa kasintahan niya na ngayon na bahagyang sumeryoso ang mukha. Ayokong nakikita ang lalaki niya na ginugulo kayo ni Baby Zoe. Makikita niya ang hinahanap niya sa oras na bumalik pa siya rito. Baka sa mukha ni Ace ang galit kay Justin. Anong gagawin mo? He doesn't deserve na pag-aksayan mo ng oras, love. Alam ko, pero ayokong umaali-aligid sa iyo ang lalaking yon. Baka mamaya ay kung ano pa ang gawin nun sa inyo eh. Habang nalalapit na ang kasal nila Ace at Amara, ay halos hindi na rin mapalagay si Justin. Palagi niyang nilalapitan si Amara ngunit lagi na lamang siyang itinataboy ng babae. Hindi niya alam subalit na sasaktan na siya sa ginagawang pag-iwas sa kanya ni Amara. Huli na ata ang lahat ng ma-realize niyang hindi lang basta pera ang kailangan niya kay Amara. Subalit sa bawat araw na nakikita niya itong masaya,
sa piling nitong si Ace ay panghinayang at sakit ang nararamdaman ni Justin. Amara, tanging naiwika na lamang ni Justin nang makitang papaalis na ang dalaga kasama si Ace. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lamang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Justin at nararamdaman ang sakit na tuluyang pagkawala sa kanya ni Amara. Ang sakit na tila dinudurog ang puso ni Justin. Sa mga nakikitang kasama ni Amara si Ace ay tila isang asido na dahan-dahang sumusunog sa puso niya. Nagdidilim ang isip niya sa isiping may ibang aangkin sa dati niyang pagmamayari. Kaya isang masamang balak ang nabuo sa isipan ni Justin para lamang makuha si Amara ulit. Nagising si Amara na may dilim ang paligid ng apartment niya. Kaya bigla siyang kinabahan na kinapa ang cellphone upang gawin itong ilaw. 2:00 na pala ng umaga. Kinapa niya ang anak sa tabi niya at tulog na tulog ito. Kaya't kinuha niya ang emergency light at pinailaw iyon. Napasinghap na lamang siya sa pagbaha ng liwanag sa kwarto ay nakita niya si Justin na nakaupo sa couch at bumubuga ng usok ng sigarilyo. Kaya pala may naaamoy siyang masakit sa ilong. Anong ginagawa mo rito? Kinakabahang wika ni Amara na kinakapa ang cellphone at akmang tatawagan si Ace nang bigla itong hinablot ni Justin. Sinong tatawagan mo ha? Ang boyfriend mong bakla? Justin, what do you want? Pera ba? Ha? Marami ako niyan. Pwede kitang bigyan. Huwag mo lang kaming gawa ng masama ng anak ko. Hiyaw ni Amara sa lalaki. Akala mo sa akin mukha akong pera ha, Amara? Nagulat ang dalaga nang mahigpit nitong hinawakan ng pising niya. Hindi ba? Hindi ba iniwan mo ako noong matapos mong limasin ang lahat ng pera ko sa ATM ko? Napangising wika ni Amara. Ngunit napapanguwi sa sakit ng pisngi niyang hawak ni Justin. Amara, I was wrong at gusto kong maging maayos tayo. Pero hindi mo ako kinakausap at iniiwasan mo ako palagi. Pulyaw pa ni Justin, ngunit lumuluwag na ang pagkakahawak ng pisngi ni Amara. Dahil wala na tayong dapat pang pag-usapan, Justin. Tapos na tayo noong nagpasya kang saktan ako at piliin si Clara. Maging masaya ka na lamang sa buhay mo, nakagaya ko. Masaya akong nawala ka sa buhay ko, Justin. I found real love and happiness kasama itong si Ace. I found assurance with Ace na habang buhay niya akong mamahalin, hindi kagaya dati nung tayo pa. I've never been happy with you dahil puro sakit lamang binigay mo sa akin. I'm sorry. Sana bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Han. Nakahanda naman akong magbago para sa iyo eh. At hindi nito matapos-tapos ang sasabihin nang mapatitig sa batang payapang natutulog sa crib. Si Baby Zoe, tama ka, anak mo siya. Buntis ako noong iniwan mo ko. Pero salamat na rin dahil nagkaroon ng napaka-responsableng ama si Baby noong iniwan mo kami. Kaya sana naman, Justin, kung totoo mo akong mahal, hayaan mo na lamang ako. No, akin ka lang, Amara. Hindi ako papayag na agawin lamang kayo sa akin ng isang bakla. Bulyaw niya kay Amara na tinutukan ng babae ng baril. Kinakabahan si Amara sa kalagayan nila ng kanyang anak. Pero hindi niya alam kung paanong makakaligtas kay Justin matapos nitong kunin ang telepono niya. Hindi bakla si Ace. Isa siyang tunay na lalaki na hindi nang iiwan. Even umako ng responsibilidad na iniwan mo, Justin. Hindi mo sinabi sa akin na buntis ka noon. At bakit ko sasabihin gayong malinaw na sa akin na pera lamang ang habol mo sa akin? Bumalik ka ba sa akin ngayong nalaman mong napakayaman pala ng pamilya ko? Naikayom ni Justin ang kamao, but he has no time to waste. Dahil kapag nag-aksaya pa siya ng oras, maaaring tuluyan ng mawala ang babaeng ito sa kanya. Tama ka. Noong una ay bumalik ako noong malamang kong pag-aari pala ng pamilya mo, ang isang napakalaking kumpanya. Pero noong nakita kita nakasama sa Ace na masaya, ay napuno ng pait at sakit ang puso ko. Dahil saka ko pa naintindihan ng lahat na mahal pala talaga kita, Amara. Han, come back to me. Love me again, honey. Magbabago na talaga ako. Ipapangako kong magiging masaya ka sa piling ko dahil hindi na kita sasaktan pa. Inilapit niya ang mukha sa dalaga. Ngunit itinulak siya ni Amara. Akin ka lang, Amara. Anitong muli at tinutukan ng baril ang dalaga. Hindi na napigil pa ni Amara ang kanina pang pagpipigil ng mga luha. Kaagad na niyakap ni Justin si Amara at siniil ng halik sa labi. Pilit niyang ibinuka ang nakatikom nitong labi at sabik na pinaghahalikan ng leg nito. Hindi niya akalaing ganito niyang pinalabigan si Amara.
Ngunit pagsipat niya sa mukha nito ay ganoon na lamang ang nararamdaman niyang panlulumo dahil wala na ang Amara na dati ay sabik sa mga yakap at halik niya. Pandidiri, galit at pagkamuhi ang taking damdamin na nasa mga mata nito. Mabilis na inubad nito ang damit at lumantad sa kanya ang napakagandang alindog na babae na kahit nagsilang na ng anak nila ay tila mas lalo pang naging sexy sa paningin niya. Ito yung pinabalak mo, hindi ba? Itong katawan na to? O sige, angkinin mo, babuin mo, sayong-sayo na. Pero tandaan mong kapag gagawin mo sa akin yan, hindi kita papapatawad, Justin. Hindi mo na rin ako makikita dahil magpapakamatay ako dahil wala na akong mukhang mahiharap pa kay Ace sa oras na dumayan mo ulit ako. Nilinis na ni Ace ang pagkatao ko. Binuo ni Ace ang puso kong winasak mo. Kung gagawin mo ito sa akin ngayon, pagkatapos ay patayin mo na lamang ako. Naiintindihan mo ba? Patayin mo na ako. Napagulgol ng iyak si Amara. Nasinigawan si Justin kung kaya't nagising si Baby Zoe na matamis na umiiyak ngayon sa crib. Parang binuhusan ng malamig na yelo si Justin matapos makita ang mag-ina niyang magkapanabay na umiiyak. Niyakap ni Amara ang umiiyak na anak habang humahagulgol at nanginginig na sinasambit ang pangalan ni Ace. Ano ba itong ginawa niya sa babae na mahal niya pala? Sa uli, ay laylay ang balikat ni Justin na lumabas ng bahay ni Amara. Bitbit ang baril at cellphone ni Amara. Nagulat siya nang may biglang rumaragas ang kotse sa harapan niya. It's Ace. Kaagad itong pumunta sa bahay ni Amara matapos itong tawagan kanina ng babae na kaagad namang pinutol ni Justin. Ito yung lalaking dahilan ng tuluyang pagkawala ng mag-ina niya. Kung hindi dahil dito, ay babalikan pa sana siya ni Amara the moment na ma-realize niya ang kamaliang ginawa niya. Pero nang dahil kay Ace, ay nawala sa kanya ang lahat. Ikinasa ni Justin ang baril at itinutok sa nagdidilim na mukha ni Ace na papalapit sa kanya. Anong ginawa mo kay Amara? Dumadagong-dong na sigaw ni Ace. Mamatay ka! Bulyaw naman ni Justin sa lalaking sumusugod sa kanya. Justin, no! Narinig niya pang sigaw ni Amara na pababa ng apartment kalong si Baby Zoe. Natigilan si Justin at sa muli ay tila siya binuhusan ng malamig na yelo sa kanyang buong katawan. Huwag mong kunin sa amin si Ace. Huwag! Para siyang itinulos sa kinatatayuan ng marinig ang pagsusumamo ng boses ni Amara na tumatakbo papalapit sa kanila. Sa isang iglap pa ay tumapo ang malakas na sipa ni Ace sa mga kamay niyang may hawak na baril kahit nabitawan niya ito. At isa pang malakas na suntok at sipa ang tumama sa kanyang tiyan. Kaya bumagsak si Justin sa paanan ni Ace. Nanginginig niyang pinulot ang baril, ngunit hindi niya magawang kalabitin iyon dahil naroon si Amara at pati na rin si Baby Zoe sa harapan niya. Nakayakap ito kay Ace. Napalunok si Justin. Total naman ay wala na siyang silbi. Wala na rin silbi ang buhay niya, lalo na at may ibang lalaki na si Amara. May ibang kinikilalang ama na si Baby Zoe. Kaya itinutok niya na lamang ang baril sa ulo niya at huminga ng malalim bago ito kinalabit. Ngunit inagaw ni Ace ang baril kay Justin. Kaya doon tumama ang bala sa semento. Nababaliw ka na ba, Justin? Sa tingin mo magiging masaya si Baby Zoe kapag nalaman niyang nagpakamatay ka sa harapan namin ni Amara? Tuluyang nagaw ni Ace ang baril at muli siyang sinuntok ni Ace sa muka. Gumising ka at ayusin mo yung sarili mo. Nang balang araw ay may mukha kang iharap kay Baby Zoe na ikaw ang ama niya. Sunod-sunod na pagpatak ang mga luha ni Justin dahil sa narinig na sinabi ni Ace. Ayokong nakikita kang umaliligid kay Amara at pati kay Baby Zoe kung ganyan ka kadesperado. Pero kung aayusin mo ang sarili mo, ay hindi ko ipagdadamot sa iyo ang anak mo. Dugtong pa ni Ace. Hindi niya inaasahang ganito kabuti ang puso ng baklang ito. O mas tama pa ngang sabihin na siya ang bakla dahil hindi man lamang niya nagampanan ang tungkulin niya noong nagbubuntis pa si Amara kay Baby Zoe. Pero hindi mo maaaring kunin sa akin si Amara dahil mula pa man noon ay mahal na mahal ko na siya. Masuyong niyakap ni Ace ang babaeng nanginginig sa takot habang kalong-kalong ang anak. Salamat at pinakawalan mo si Amara para bigyan ako ng oras na ipakita sa kanya kung gaano ko siya kamahal, Justin. Tinapik niya sa balikat si Justin at buong pagmamahal na inalalayan si Amara pasakay ng kotse. Hindi na siya papayag na mawalay si Amara sa kanyang mga tingin kahit isang minuto man lang para masigurado ang kapakanan ng mag-ina niya. I'm sorry, I came late. Sinaktan ka ba ni Justin?
Buong pag-aalalang wika ni Ace nang makarating na sila sa bahay ng lalaki. Hindi niya ako nagawang saktan. Napapailing na wika ni Amara at yumakap ito kay Ace. Mahal kita. Salamat at hindi mo ako iniwan. Salamat dahil nariyan ka lagi sa tabi ko sa oras na kailangan kita. Ace just painted the sweetest smile on his lips na lalong dumagdag sa kagwapuhan nito. Mahal na mahal din kita. Matagal ko nang alam sa sarili ko na mahal kita. Kaya lang nag-aalangan ako kasi bakla ang pagkakakilala mo sa akin. Napangiting kumapit si Amara sa batok ng minamahal niya at kinabig si Ace upang abutin ang mga labi nito. She is in her rightful place now dahil napakapayapa ng puso niya kasama si Ace. Totoo nga, that your heart knows when you are in the right person dahil kampante ka at mapayapa ang kalooban mo. Hindi ka na mag-iisip ng kung ano paman kapag kasama mo na ang tamang tao na nararapat para sa iyo. Sinasabing ang babae ay hinubog ng Diyos mula sa tadyang ng lalaki, hindi mula sa braso para pagbuhatan ng kamay, hindi galing sa paa upang apakapakan ang karapatan niya, hindi galing sa bungo upang pangunahan sa lahat ng desisyon, pero hinugot ang babae mula sa tadyang ng isang lalaki, malapit sa kanyang puso, para ito ay mahalin at alagaan. Kaya being a queen and a princess in a rightful place at a rightful time will come soon. Dahil may tinakda ang Diyos para sa bawat isa na darating sa iyo at ito ay sa nakatakdang panahon.